Hello mga karelasyon, magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood. Kung minsan nakakabaliw intindihin kung may gusto rin ba sa atin ang taong gusto natin. Yung tipong may kilig, may mga palihim na tingin, pero hindi mo masabi kung totoo o guni-guni mo lang. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga palatandaan na pareho kayong may gusto sa isa't isa. Ito ang mga senyales na hindi mo dapat baliwalain. Mga kilos, tingin, salita at pakikitungo na nagpapakita nga baka nga hindi lang ikaw ang may nararamdaman. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, laging naghahanap ng dahilan para makausap ka. Kapag pareho kayong may gusto sa isa't isa, napapansin mong laging may dahilan siya para kausapin ka. Kahit minsan, sobrang simpleng bagay lang. Minsan, magtatanong lang siya ng, kumain ka na ba? Kumusta ka? Kahit alam naman niyang hindi kailangan ang mga tanong na yon. Ikaw rin naman, ganun ka rin sa kanya. Parang kusa kang hinihila ng loob mo para magparamdam sa kanya. At hindi ito yung tipong pa-cute lang. Kapag pareho kayong ganito, ibig sabihin, gusto nyong mapalapit sa isa't isa kahit sa mga pinakamaliit na paraan. Number two, may eye contact na matagal at malalim. Kapag nagkatitigan kayo, parang humihinto ang mundo. Hindi ba't ganun ang pakiramdam? Hindi lang simpleng tingin, kundi yung titig na parang may ibig sabihin. Kung pareho kayong nagkakatinginan at pareho ring hindi agad lumilihis ng tingin, malaking senyales ito. Minsan, napapangiti pa kayo pareho pagkatapos ng titig na yon. Ibig sabihin, may koneksyon na kayo higit pa sa pagkakaibigan. Hindi lahat ng tingin ay may ibig sabihin, pero kapag paulit-ulit at may lambing ang tinginan, hindi na aksidente yan. Number three, nag-aalala siya sa iyo at ikaw rin sa kanya. Kapag may gusto kayo sa isa't isa, nagkakaroon kayo ng natural na pag-aalala sa isa't isa. Kapag may sakit ka, may message agad siya. Kapag tahimik ka, nagtatanong siya kung okay ka lang ba. Ganon ka rin sa kanya. Parang instinct mo rin na kumustahin siya. Hindi ito obligasyon, kundi kusa. Kasi nga may damdamin na. Ang pag-aalala ay isang uri ng pagmamahal sa tahimik na paraan. At kung pareho kayo nito, hindi na dapat pagdudahan. Number four, madalas kayong magka-text, chat o tawagan kahit walang mga importanteng usapan. Hindi lang tuwing may kailangan, hindi lang kapag may tanong, kundi kahit wala lang. Yung tipong nagchat-chat lang siya para sabihin ang kinain niya o may nakita siya, may naisip siya, at minsan itinatag ka pa. Ikaw naman, ganun ka din. Kung pareho kayong ganito, ibig sabihin ay gusto niyo ang presensya ng bawat isa, kahit sa online lang. At kung pareho kayong hindi nagsasawa, may kakaiba ng connection yan. Number five, napapansin nyo ang maliliit na detalye sa isa't isa. Uy, nagpagupit ka no? Uy, bago ang bag niya. Parang pagod ka ngayon na. Okay ka lang ba? Kapag pareho kayong may gusto, nagiging extra observant kayo sa isa't isa. Napapansin ninyo ang mga bagay na minsan hindi napapansin ng iba. Ibig sabihin, nakatingin talaga kayo at hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa damdamin, sa emosyon. Ang ganitong level ng attunement ay hindi madalas mangyari kung walang romantic interest. Number six, pareho kayong nahihiya pero may kilig. Yung tipong nagkakasabay kayo ng lakad o nagkakatabi tapos parehong hindi makatingin ng diretsyo. May awkwardness pero hindi yung bastos o disrespectful, kundi cute na hiya. Kapag pareho kayong nahihiyang tumingin pero obvious naman ang kilig, senyales yan na may nararamdaman kayong pareho. Ang hiya ay natural kapag may pagtingin. At kung pareho kayo nito, malamang sa malamang, gusto niyo ang isa't isa. Number seven,
Kapag pinuri ka niya, hindi mo nakakalimutan at ganun din siya sa'yo. Ang ganda mo pala kapag naka-smile, ang bait-bait mo naman pala, tahimik ka lang pero ang tali-talino mo. Kapag may gusto ang isang tao sa iyo, hindi lang siya nagbibigay ng papuri, kundi papuring may lalim. At kung parehong ganun kayo sa isa't isa, ibig sabihin may mutual admiration kayo sa bawat isa. Lalo na kung naaalala mo ang mga sinasabi niya, ibig sabihin tumatatak talaga. At siya rin, pag naaalala niya ang simpleng papuri mo, ibig sabihin may epekto ka sa kanya. Number 8, pareho kayong nagseselos kahit hindi halata. Subtle jealousy. Kapag may ibang kinakausap siya, napapansin mong medyo tahimik ka. Kapag naman ikaw ang may kausap, parang iba rin ang kilos niya. Hindi man inaamin, pero may mga palihim na selos. Selos na hindi galing sa kontrol, kundi mula sa takot na baka mapalayo kayo sa isa't isa. Kapag pareho kayo nito, ibig sabihin may investment na ng damdamin. At ang selos ay senyales ng affection kung healthy at hindi nananakit. Number 9, kapag may problema ka, siya ang unang gusto mong kausapin at ganun din siya sa'yo. Minsan kahit hindi siya ang may solusyon, siya ang gusto mong makausap kasi pakiramdam mo nauunawaan ka niya. At kung siya rin palaging sa'yo dumudulog kapag may iniisip, ibig sabihin ikaw ang emotional comfort zone niya. Kapag pareho kayong ganito, hindi lang ito attraction, may emotional connection na rin at yun ang pundasyon ng isang matibay na relasyon. Number 10, kapag magkasama kayo, parang ayaw niyong matapos ang oras. Yung tipong kahit simple lang ang ginagawa niyo, kwentuhan lang, tambay lang, lakad lang, pero sobrang saya. At kapag paalis na kayo, pareho kayong may bitin na pakiramdam. Kapag pareho kayong ayaw pang matapos ang sandali, ibig sabihin komportable kayo sa presensya ng isa't isa. At higit doon, masaya kayo. Ang mutual na saya at connection ay hindi madaling pikein. Kapag totoo, damang-dama mo ito. Kung habang pinapanood mo ito ay may isang tao kang naisip at pasok sa halos lahat ng senyales na ito, baka nga may gusto rin siya sa'yo. Pero tandaan mo, kahit gaano pa karaming signs, ang pinakaimportante ay communication at honesty. Huwag matakot na unti-unting ipakita ang nararamdaman mo. Minsan, isa lang ang kailangang mauna para mabuo ang isang magandang kwento ng pag-ibig. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.